Exclusive economic zone, madalas yan kapag after some time, sometimes kasi hindi naman perfect yung batas natin, no? Meron talagang flaws yung mga batas natin, and usually yun yung nagagamit para magkaroon ng some way of earning income para sa local community. But itong exclusive economic zone, kaya po siya na ilagay o na naging batas, para po talaga doon sa benepisyo na maaaring ibigay sa mga kapwa Pilipino natin, kasi na magpo-produce nga po ito ng mas maraming job opportunities. So yung authors po nung batas po na yan, iniisip nila, binabalance out nila doon yung more job opportunities, tapos technology transfer mula sa kaalaman o kagalingan ng multinational company na yun papunta sa mga Pilipino. Tapos ang kapalit lang nun is yung mas lesser lang yung taxes. Yun. Kaya po pumasok yan dyan. Ngayon yung nangyari po sa Pogo, ang history po kasi talaga noon is that doon sa China, yan, doon sila nanggaling talaga, pinagbawal doon sa China yung pag-ooperate ng mga online casino. So yun. Ngayon, nakita nila na, teka lang, meron palang economic zone dito sa Philippines. Dito sa Pilipinas, ang eco zone, dapat at least 70% palabas ng Pilipinas yung service o yung produkto. So, which is perfect doon sa industriya ng mga Pogo, kasi ang target market nila would be mga Chinese na so wala sa Pilipinas. Tapos noon, yung sinasabi ni Attorney Mimi kanina tungkol sa labor, ang isa sa mga parang exception doon na maaari kang mag-hire ng empleyado kapag highly technical yung trabaho. So, in this case, yung mga Pogo, dahil yung lingwahe na kailangan gamitin Mandarin, o yung syempre wala naman masyadong nagmamandarin dito sa atin, kailangan ngayon nila mag-hire ng mga foreigners. So doon pumasok yung mga Chinese na mula mainland China papuntang Pilipinas, tapos dito sila gumagawa ng trabaho na yon na Pogo. So nag-online casino dito sa Philippines, tapos palabas naman palabas ng Pilipinas yung serbisyo, and kailangan ng mga foreigners kasi ang lengguwahe doon sa industriya na yun o sa operation sila ay Mandarin o hindi Tagalog o English. And wala tayong masyadong ganun dito sa Pilipinas. Doon po siya na-circumvent. Tapos po ngayon, dahil casino nga siya, syempre ang daming pera, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon din ng issue sa anti-money laundering law, kasi pasok-labas talaga dito malalaking amounts of money. Kasi apparently, maraming mga foreigners o yung mga wala sa Pilipinas o nakatira sa labas ng Pilipinas na mahilig po mag-casino. Ayan. So, yan po yung mga issue dyan. And ang bottom line lang po dito is kailangan lang po talaga na maging mahigpit po tayo doon sa pagtanggap ng mga gustong magnegosyo dito sa Pilipinas. At tandaan po natin palagi na itong mga eco-zone na to, itong batas na to, ang tanging, kumbaga, ang pinaka-main na kanilang purpose is really to provide benefit and job opportunities para sa mga Filipino citizens.